Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hay buntong hininga ni Sect Master Feng sabay baling kung saan makikitang nagbibigay galang sa kanya ang ilang mga members ng True Martial Immortal Sect. Medyo nabigla na ni bago si Sect Master Feng dito ngunit ikinumpus niya ang kanyang sarili at nagbigay ng order na bumalik na. Idinagdag sa kanyang isip na sa wakas siya ay naging isa ng Sect Master, ang pagtutuunan niya na lang daw muna ng pansin sa ngayon ay ang pag-stabilize sa kanyang posisyon. Sa kabilang dako naman ay bigla na lang may kung anong naramdaman si Chen Fan kaya agad niyang inilabas ang Yuandao Bottle. Hinigup siya nito papasok rekta sa Yuandao Planet. Ang Yuandao Bottle ay nahulog sa isang hindi tukoy na planeta. Ito ay nahulog sa isang dagat na punta sa bibig ng isang sea creature, na mukhang summoned beast ng isang monk. Nagsalita ang monk nagsabing ang landas ng reinkarnasyon ay ang will of heaven, kailangan mo itong intindihin. I-justify at i-purify siya raw ay isang monk, at ito rin naman. Hey, gising, sigaw ng Golden Crow sa balikat ni Chen Fan sa loob ng Yuandao Planet. Ito raw ay hindi maganda. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang iba pa, dinala si Chen Fan sa isang partikular na lokasyon. Nagtanong ang isa sa Golden Crow kung ano ang nangyari sa Master, habang nagtanong naman ang isa pa kung maaari ba nilang maibigay ang kanilang source power sa Master. Sinabi ng Golden Crow na maaari niya silang mabigyan ng gabay ngunit huwag dong kalimutan ng mga itong siya ay tinrap ng kanilang master dito, kaya bakit niya naman daw ito ililigtas. Sinabi ni Lisa na ang heartbeat ni Chen Fan ay mabagal ngunit stable, na tila ba ito raw ay nasa hibernation state. Idinagdag na wala silang medical equipment dito kaya wala siyang magagawa. Mababakas ang pag-aalala sa pagmumukha ng mga munting servants ni Chen Fan. Pinatahan sila ng isa, wag dong umiyak ang mga ito. Idinagdag na nakasama na ng mga ito ang master noon sa kanyang paglalakbay. Nagtanong kung wala bang sinabi ang master patungkol sa kung ano ang gagawin nila kung sakaling mayroong mangyaring ganitong bagay. Sinabi ni Tang Ke na mayroon na rong nangyaring katulad nito noon sa master, iyon daw ay napaka-terrifying at yung mga taong nandoon noon ay ayawang iligtas ang master at may idinagdag pa si Shiki patungkol dito. Nagtanong ang isa kung sinong mga tao, sino ang mga iyon, at ikinwento na nga ni Shiki ang patungkol sa nangyari doon sa Kangsheng Star. Ay sambit ng isa makalipas ang ilang sandali, perhaps sila raw ay walang kakayahang gawin ang bagay na ginawa ng mga iyon. That's right, dagdag ng isa, umano'y ang lugar na ito ay gawa sa pure wood elements. Ang environment dito ay kahalintulad lang sa Three Friends Mountain ng Kangsheng Star at since sila ay naaapektuhan ng paligid, sila raw ay maaaring magsilbing passage. Sinabi ng isa na ngunit kahit na sila ay hindi kasing lakas nung babaeng cultivator na nagtataglay ng innate spiritual wood body, lamang naman sila pagdating sa bilang. Sinabi ng Golden Crow na ngunit kapag ginawa nila iyon sila ay maaaring mamatay. Nagpresenta ang isa na siya ang mauunang gagawa dahil siya ang mayroong pinakamataas na stamina sa kanila. Ang tinutukoy nila rito ay yung ginawa ni Fo kay Chen Fan noon. Kumontra ang isa, nagsabing ngunit siya ang mayroong pinakamalapit na link sa wood element kaya siya na raw ang mauuna. Sinabi ng isa pang spiritual beast dun sa isa kanina na iyon ang dahilan kung bakit ito ang dapat na mahuli, since mayroon itong mataas na stamina kaya mas maiging sila na lang ang mauunang mamatay. Idinagdag na oo, marahil ito ay ang mayroong pinakamataas na stamina ngunit siya ang mayroong pinaka-balance. Nagpatuloy siya sa pagsasalita nang biglang sumabat na si Lisa. Nagtanong kung ano ang binabalak ng mga ito, sinabi na raw ng Golden Crow na ang bagay na ito ay tila isa lamang suicide. Sumagot ang isa na ang lahat ng mayroon sa bituing ito ay regalo lamang sa kanila ng master, sila ay naging isa lamang long-living demonic beasts dahil sa master kaya sila ay nakahandang gawin ang lahat upang maibalik lang ang pabor na iyon at kung siya ay ang unang mamamatay para sa master, iyon ay isang napakalaking karangalan. Hasabat ng isa, good on you dumb bird, alright, dagdag ng isa pa, magsimula na raw sila. Thus ganoon na nga ang nangyari. Sinunod ng bird beast yung sinabi nung dalawang munting servants ni Chen Fan. Nagkaroon ng isang ipu-ipu na siyang umangat kay Lisa at makalipas ang ilang sandali nang ito'y hamupa na.
Agad siyang nagtanong sa tatlo kung tapos na ba nagtagumpay ba sila gayunpaman nanatili lang sa kanilang posisyon ang tatlo hindi gumalaw ni umimik man lang pervert tiger dumb bird stinky snake tawag niya ngunit nung sinubukan niyang hawakan ang bird beast, ito ay bigla na lang naglaho kasabay ng dalawa pa. Hey you dumb immortal sigaw niya kay Chen Fan na sacrifice na raw nung tatlo ang kanilang mga buhay kaya gumising na ito. Nagising ang kamalayan ni Chen Fan kung saan sa isang dako ay nagtanong sa kanya si Qiyong kung tatamad-tamad na naman daw ba ito. Hindi tugon niya umano'y sa ngayon ay sinusubukan niya lang munang magpalakas upang makuha niya ang Featherlife Fairy at nang ma-revive niya ito. Sumagot si Qiyong na puwersahan nitong ginagamit ang Tree of Origin kapag ipinagpatuloy niya pa ito ay magdudulot lang ng kapahamakan sa kanya at sa mga nakapalibot sa kanya umano'y kapag ipinagpatuloy ito ni Chen Fan darating ang araw na wala nang makakapagligtas pa rito, paano pa siya nito mare-revive? Sumagot si Chen Fan na ang landas ng universo ay sinubukang kontrolin siya ngunit siya ay mayroong sariling choice alam niya ang ginagawa niya. Well kung ganon tugon ni Qiyong siya ay naniniwala rito, kung ganoon tumungo na ito wag nitong biguin yung iba sabay tulak sa isang bangin na siyang naging dahilan upang magising na ng tuluyan si Chen Fan na pasigaw sa pangalan ni Qiyong. Agad na bumangon na patingin sa kanyang sarili nagtaka umano'y ang kanyang katawan ay tuluyan ng nakarecover, nagtanong kung yung tatlo ba ang may kagagawan nito. Sumagot si Lisa na isinakripisyo ng mga iyon ang kanilang sariling buhay upang mailigtas lang ito hindi raw ba't ito ay ang siyang pinakamalakas hindi raw ba't mayroon itong napakaraming techniques, mare-revive daw ba nito ang mga iyon. Lumapit ang dalawang munting servants bakas ang kagalakan sa mga pagmumukha ang master ay nagising na pangiting sambit ni Shikei, at sinabi naman ni Tang Kei na talagang iyon ay gumana. Ay situgon ni Chen Fan so natuklasan ng mga iyon yung teknik na ginamit sa kanya ni Mei Fu doon sa Three Friends Mountain dahil sa mga ito. Idinagdag na dahil sa ang Yuan Dao Star ay balot ng kanyang source power ang kapangyarihang narito ay napaka-pure at napaka-compatible, na siyang naging dahilan upang hindi tuluyang maubos ang spiritual power ng planetang ito hindi gaya nung nangyari sa Kangsheng Star gayunpaman yung tatlo hindi nila nagawang ma-handle ang setback, kaya nawasak ang kanilang mga pisikal na katawan. Tama yun tugon ng Golden Crow at idinagdag na maging ang deity soul ng mga iyon ay nadurog din ng Powerwood Element Wave. Agad na ipinirform ni Chen Fan ang Soul Summoning Silk sinabi ni Lisa na hindi ba't ito ay napakaliit talaga raw bang ang kaluluwa ng mga demonic beast na iyon ay ganito lang kaliit ang mga iyon daw ay mga adults na. Sumagot si Chen Fan na ang kaluluwa ng mga iyon ay tuluyan ng nag-shatter naging isang kalat na pure energy na lang. Idinagdag na ang nagkalat na mga piraso ng kanilang mga kaluluwa ay dadaloy rito sa pamamagitan ng natural flow ng wood element power. Ang soul silk na ito ay mayroong kakayahang hulihin at ipunan ang nagkalat na mga piraso ng kaluluwa ng mga iyon at once na naging green na ang mga silk na ito, maaari niya nang ma-revive yung tatlo. Sinabi ni Lisa na hindi raw ba maaaring mag-wave lang ito at i-revive ng instant ang mga iyon. Ang akala niya raw ba nasa kontrol nito ang planetang ito. Sumagot si Chen Fan na ito ay tsansa para sa mga iyon na umunlad maging mas malakas pa, kaya hindi magandang idea na harangan niya ang tsansang ito. Sambit ni Lisa umano'y ito ay pinagsilbihan ng mga iyon bilang kanilang master at ninakahanda pang isakripisyo ang kanilang sarili mailigtas lang ito ngunit ito heto, napaka-nonchalant lang na para bang walang nangyari. Sumagot si Chen Fan na mayroon siyang sariling mga rason, at kung ano man ang iniisip nito, wala na siyang pake doon. Hatugon ni Lisa well marahil totoo raw na hindi niya ito magagawang matalo ngunit kung talagang ito ay malakas, then wag na uli itong bumalik dito nang naghihingalo. Tumalikod si Chen Fan at nagsabing hindi niya muna ito papatayin sa ngayon dahil may silbi pa ito, siya raw ay aalis na. Master sigaw ng dalawa pakiusap isama raw sila nito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na dito na lang muna ang mga ito upang bantayan ang Golden Crow at siguruhin ng mga itong matututunan nila ang lahat ng maaari nilang matutunan tatawagan niya na lang ang mga ito pagdating ng araw na agad namang sinang-ayunan ng dalawa, tuluyan ng umalis si Chen Fan. Paglabas niya sa Yuan Dao bottle ay nagtaka na patanong kung nasaan siya, nang biglang may kung anong nangyayari, isinuka siya ng sea creature na lumunok sa Yuan Dao bottle. Hasambit ng matandang monk umano'y nilamon nito ang isang bote tapos ngayon iniluwa nito ang isang cultivator, ito raw ay spectacular.
Nagpasalamat si Chen Fan ngunit sinabi lang ng monk na dun sa isda nito sabihin ang bagay na ito sila ay nakatadhanang magkatagpo, hamukhang kaka-recover lang daw nito bakit hindi muna ito magpahinga sa kanyang lugar. Salamat sa offer tugon ni Chen Fan ngunit may bagay pa raw siyang kailangang asikasuhin. Tugon ng monk kung ganun bakit hindi ito humingi ng tulong sa kanya ang Pure Thunder technique niya raw ba ay hindi umagaw sa atensyon nito, mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan. Idinagdag ng monk kay Chen Fan na puwersahan nitong ginamit ang kapangyarihan ng Tree of Origin na siyang nagdulot ng damage sa kanyang source power, umano'y maaari niyang gamitin ang melodious sound technique ng Thunder Immortal Sect upang matulungan itong maka-recover at ni maging mas malakas pa. Nagtanong si Chen Fan kung maaari niya bang malaman ang pangalan nito nagkita na ba sila noon. Sumagot ang matandang kalbo na siya ay isa lamang matandang monk at ito ay si Chen Baixuan ito ay ito at siya ay siya. Idinagdag na ang bagay na ito ay itinadhana ito ay dinala rito ng kapalaran, kaya maging mahinahon daw ito at sumunod sa kanya. Thus, ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan na pasabi sa kanyang isip na wala siyang nararamdamang masamang intensyon mula sa taong ito ngunit paanong nangyaring kilala siya nito, nandito na tayo saad ng monk. Look dagdag ng monk pagbaba nila mayroon dong dalawang bahay dito tigisa sila. Sambit ni Chen Fan na pasabing ang lugar na ito ay parang kanyang hometown. Tama yun tugon ng monk dahil sa ang lugar na ito ay ang abandoned star realm sa dulo ng universo, na tinatawag na Earth ng mga locals. Sinabi ni Chen Fan na mayroon siyang maraming mga tanong ngunit ang isinasagot lang nito ang lahat ay nakatakda o kaya naman nakatadhana, ngunit sumagot lang ang monk na talagang totoo yung sinasabi niya umano'y subukan nitong maintindihan ang bagay na iyon sa sarili niyang paraan. Ang pakiramdam na ito sambit ni Chen Fan umano'y ang pakiramdam na ito ay katulad sa naramdaman niya nung nagkaroon sila ng picnic noon kasama si Kyung at ang kanyang pamilya, ang pakiramdam na ito ay napaka-nostalgic. Sinabi ng monk na tandaan nito ang pakiramdam na iyon at mag-relax, ang mysterious melody sound ay nasa loob nun. Sa kabilang dako naman ay tumungo ang senior brother sa guest house na kinaroroonan ni Ranran at Yanzo nagsabing siya ay narito upang humingi ng tawad sa disturbance on behalf sa True Martial Immortal Sect. Well tugon ni Yanzo salamat daw sa pagiging considerate nito, umano'y kailangan pa rin nilang umasa sa proteksyon na maibibigay sa kanila ng True Martial Immortal Sect. Umalis na ang senior brother saad ni Ranran lumalabas na mukhang iyon lang daw ang the best na magagawa ng pinakamalakas na Immortal Sect. Sumabat si Yanzo nagtanong kung talaga bang ina-underestimate nito ang defense ng True Martial Immortal Sect. Huwag daw nitong kalimutang ang mga iyon ay inatake ng isa ring Immortal Sect at pakaisipin nito, sila nga raw ay umaasa lang sa Immortal Monarch upang iligtas sila kapag mayroong umaatake sa kanila. Well tugon ni Ranran sino raw ba ang nakakaalam kung ang Immortal Monarch din ang tumulong sa mga iyon sa pagkakataong ito. Well tugon ni Yanzo maybe, ngunit bakit daw ba hindi iyon tumungo sa kanila upang ihatid sila pauwi? Maaaring iyon daw ay nagtamo ng injury ngunit kung ganoon nga bakit hindi iyon tumungo rito upang magpahinga? Sinabi ni Ranran na baka mayroong internal conflict na nangyayari sa sektang ito ngunit wag na lang daw muna nilang isipin ang patungkol sa bagay na iyon, ang hinihiling niya na lang daw sa ngayon ay ang makauwi na sila sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat si Yanzo sa umano'y ginawang pagprotekta ni Ranran sa kanya ngunit sinabi lang ni Ranran na hindi na nito kailangan pang magpasalamat, ito ay ang siyang namamahala sa kabuuan ng Baekhyun kaya wala itong oras upang mag-train nang biglang maririnig ang sunod-sunod na pagkatok ng pinto. Tiningnan ni Ranran kung sino ito, pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang nanghihinang si Miss Chi humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung ano ang nangyari dito ngunit pagkahawak ni Miss Chi kay Ranran, nakita niya ang ilan sa mga eksena mula sa nakaraan ni Miss Chi kung saan kasama nito si Chen Fan. Nawala ng malay si Miss Chi sa bisig niya napasabi si Ranran sa kanyang isip na ang babaeng ito ay mayroong complicated na relationship kay Chen Fan. Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Miss Chi sa loob ng isang kwarto na palingon sa gilid, nang marinig ang isang boses na nagsasabing mukhang siya raw pala ay nagising na. Miss dagdag ni Yanzo since ito raw ay mayroong complicated relationship sa Immortal Monarch, bakit dito ito tumungo sa kanila upang humingi ng tulong imbes na sa True Martial Immortal Sect?
Sumagot si Ranran na dahil sa ang mga sect members nito ay wala rito at hindi ito maaaring ma-discover ng True Martial Immortal Sect, dahil ito ay nagmula sa Red Blood Immortal Sect na siyang nagsimula ng digmaan. Itinutok ang espada't idinagdag ng ngunit dahil sa relationship na mayroon ito sa Immortal Monarch, bibigyan niya ito ng pagkakataong magpaliwanag. Pakiusap dagdag ni Yanzo, wag daw itong magsinungaling, sa ngayon ay matinding kapangyarihan ang nawala mula rito though hindi nila alam kung bakit, maaari pa rin nila itong magamit sa kanilang advantage. Tama katugon ni Miss Chi, siya raw ay nakikiusap na tulungan ng mga itong makaalis mula sa lugar na ito. Siya ay isang hamak na lang na mortal sa ngayon, at wala na siyang pake-pake Chen Baeksyun. Idinagdag na dahil sa napakahina niya na ngayon nagawa niyang makapagtago mula sa True Martial Immortal Sect, at sa totoo lang since siya ay wala ng kapangyarihan wala na siyang ibang choice kundi ang gumapang paakyat dito upang mamit lang ang mga ito. Sinabi ni Yanzo na ito ay mayroong strong will habang nagtanong naman si Ranran kung papaano nila ito matutulungang makaalis dito. Sinabi ni Miss Chi na maaari rong gumawa ng excuse ang mga ito na hinihintay nila si Chen Baeksyun at manatili muna rito sa loob ng ilang araw at once na nakaalis na ang lahat ng mga sektang narito, maaari rong sabihin ng mga itong siya ay naiwan ng isa sa mga sektang iyon. Kapag ganoon maaari na siyang isama ng mga ito paalis sa lugar na ito, at pagkatapos nun siya na ang bahala sa kanyang sarili. Hatugon ni Ranran, ngunit ang mga iyon daw ba ay maniniwalang mayroong sektang magdadala ng ganito kainang disciple dito? Maniniwala ang mga iyon, sagot ni Miss Chi. Sabihin na lang daw ng mga itong nakita nila siyang walang malay at siya ay nagising lang nung papaalis na sila, pagkatapos nun maaari siyang magsinungaling sa mga iyon na siya ay inatake ng isang individual at kinailangan niyang gamitin ang isang item upang isakripisyo ang kanyang kapangyarihan mailigtas lang ang kanyang sarili. Well, tugon ni Yanzo, maaaring iyon daw ay gumana, ngunit papaano kung ang mga iyon ay mag-insist na sila ang mag-e-escort dito pabalik sa sekta nito? Sumagot si Miss Chi na ang relationship ng mga ito kay Chen Baeksyun ay sapat na upang makumbinsi ang mga iyon. Hatugon ni Ranran, mukhang ito raw ay mayroong maraming nalalaman. Itinuro ni Miss Chi si Yanzo, ito raw ay mayroong aura ni Chen Baeksyun kaya natitiyak niyang sila ay malapit sa taong iyon. Natigilan saglit si Yanzo ay si saad niya, hasambit ni Miss Chi sa kanyang isip, mukhang hindi pa rin nagtitiwala ang mga ito sa kanya. Well, iyon daw ay nagmi-make sense lang, since isang lalaki lang ang minamahal nila. Pakiusap dagdag ni Miss Chi, tulungan siya ng mga ito, siya raw ngayon ay wala ng kapangyarihan, hindi siya magiging banta sa kahit na sino man. Well, tugon ni Yanzo, sa ngayon magpahinga na lang daw muna ito, sabay sarado sa formation. May ibinulong si Ranran at lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon kung saan makikitang pinagmamasdan ng senior brother ang kaawa-awang sinapit ng kanyang junior sister at brother. Makalipas ang 16 na araw ay bumalik siya sa guest house na tinutuluyan ni Ranran at Yanzo na ngayon mukhang uuwi na sa Great Jin Immortal Dynasty. Sinabi ni Yanzo na siya raw sana'y umaasang makita kahit na isang beses man lang si Chen Fan, ngunit, habang nagpasalamat naman si Ranran sa senior brother. Sumagot ang senior brother na hindi na nila kailangan pang magpasalamat pa sa kanya, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho nang biglang lumabas si Miss Chi na ngayon ay nakadisguise o mukhang hindi naman, nagtali lang ng buhok at nagpalit ng outfit. Nagtaka ang senior brother, nagtanong kung sino ang babaeng ito. Sumagot si Yanzo na ito ay isang cultivator na nagmula sa Five Elements Holy Ground. Umano'y nagawa nitong makasurvive mula sa atake at napadpad dito sa kanilang residence, tumango-tango si Miss Chi. Sinabi ng senior brother na ang mga taga Five Elements Holy Ground ay umalis na, ngunit maaari niya raw itong mapasamahan pa uwi, ngunit sumagot si Yanzo na ayos lang yun, sila na ang bahala sa babaeng ito, ay dadaan na lang nila ito sa Five Elements Holy Ground sa kanilang daan pa uwi. Ay si tugon ng senior brother, kung ganun salamat, at mula doon ay inihatid na sila ng senior brother patungo sa kanilang starship. Nagpaalam ang senior brother ang mga ito raw ay magkaroon ng ligtas na paglalakbay, salamat, tugon ni Yanzo. Asya nga raw pala, dagdag niya, nakalimutan nilang magtanong kung ano ang pangalan nito, gusto nilang ipaalam sa Immortal Monarch ang ginawa nitong pag-asikaso sa kanila. Salamat, tugon ng senior brother, ngunit ginagawa niya lang daw ang kanyang duties bilang isang cultivator ng True Martial Immortal Sect.
Ha, sambit ni Ranran pag-alis ng senior brother, mukhang ang taong iyon daw ay talagang napaka-honest, nang biglang sumabat si Chen Fan na iyon ay dahil sa malalaman niya na ang lahat sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanilang mga divine consciousness. Makikita ang pagkabigla ng dalawa nang makitang ito ay si Chen Fan, habang napatanong naman si Miss Chi sa kanyang isip kung bakit ito nandito. Agad na lumapit ang dalawa, sinabi ni Ranran na tiyak na magiging masaya si Shu at Shu-er na makita ito, habang sinabi naman ni Yanzo na magiging masigla na uli ang lahat, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang narito ngayon ay clone niya lang, mayroong bagay siyang kailangang gawin doon sa Abandoned Star Realm. Sinabihan ang dalawang umupo sa tabi niya habang tinanong naman ang patakas na sanang si Miss Chi kung saan ito pupunta. Idinagdag na although ang aura nito ay nawalan at ang divine consciousness nito'y mahirap na ma-detect, siya naman ay hindi bulag. Immortal Emperor Chen Baling ni Miss Chi, sinabi ni Yanzo kay Chen Fan na sinabi nitong kilala siya nito at since ito ay hindi banta sa kanila, isinama niya ito rito. Hatugon ni Chen Fan, hindi banta, masyado rong ina-underestimate ng mga ito ang babaeng ito. Underestimate, pagtataka ni Yanzo, ano ito raw ba ay isang kalaban? Agad na naglabas ng espada si Ranran, sinabihan si Miss Chi na ang lakas naman ng loob nitong linlangan sila. Gayunpaman pinigilan siya ni Chen Fan, nagsabing gaya ng nakikita nito ito ay napakahina na ngayon, subalit sa kabila ng lahat nagawa pa rin silang makumbinsi nito, patunay lang na ang babaeng ito ay magaling pagdating sa pag-persuade ng mga tao. Idinagdag na ngunit ang hindi alam ng mga ito, ang bawat cultivator ng Red Blood Immortal Sect ay nawalan na ng kapangyarihan, kaya sa tingin ng mga ito, bakit daw ba kaya hinayaan ng True Martial Immortal Sect na makaalis ang babaeng ito sa kanilang teritoryo? Sumagot si Yanzo na para sa kanilang safety at para sa pride nito, si Chen Fan ang tinutukoy niya. Idinagdag ni Ranran na ito ay nagpakita ng friendly relationship sa kanila at dahil na rin sa ito ay mayroong kaugnayan kay Chen Fan, iyon ang dahilan kung bakit. Sumabat si Chen Fan na dahil sa ang ipinakita lang nito ay ang parte na gusto niyang ipakita at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang in-underestimate nila ang babaeng ito. Ang ama ko saad ni Miss Chi, iyon ay nabigo hindi raw ba? Sumagot si Chen Fan na iyon ay tinrato niya lang sa paraan kung papaano nito tinrato ang Red Blood Immortal Sect. Ha, saad ni Miss Chi, marahil talaga wrong ito ay something, ngunit tiyak na ito ay nagbayad din ng malaking price, tama raw ba? Dahil kung hindi ganoon dapat ang totoong katawan nito ang nandito ngayon. Ha, saad ni Chen Fan, nagtanong kung ano raw ba kaya ang gagawin niya rito, ipapadala niya raw ba ito sa Bishao Immortal Sect? Tiyak na ito raw ay iwi-welcome ng mga iyon doon. You piece of trash, sigaw ni Miss Chi, hinding-hindi niya raw ito mapapatawad kapag ginawa nito ang bagay na iyon sa kanya. Ikaw palag ni Ranran, don't worry, pighil ni Chen Fan, sabay cast ng isang spell patungo kay Miss Chi, hindi niya na raw ito hahayaang magpatuloy pa sa panghahamak sa kanya. Ano ito, sigaw ni Miss Chi sa kanyang pagkagulantang. Sumagot si Chen Fan na ito ay ang Yimo spiritual energy, minsan niya na itong ginamit upang i-tame ang isang babae. At ngayong kailangan niyang umuwi umano'y ito ay suitable para kay Miss Chi, sabay activate sa mismong spell na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Miss Chi. Napaluhod sumigaw na ikinulong nito ang kanyang brother, nagdulot ng matinding injury sa kanyang ama, tapos ngayon binabalak siya nitong torture, ito raw ay isang demon. Sumabat si Ranran na ito ay ang price na kailangan nitong bayaran sa ginawa nitong pagkalaban sa Immortal Monarch. Sumigaw si Miss Chi na ang Red Blood Immortal Sect ay bagsak na wala ng point pa para sa kanyang magpatuloy na mabuhay, kaya patayin na lang daw siya nito kung ayaw nitong siya ay pakawalan, ngunit nag-wave lang ng kamay si Chen Fan at nagsabing ito ay walang karapatang mag-decide kung may point pa ba o wala na. Mula doon ay umupo na si Chen Fan, nagsabing kalimutan na lang daw muna nila ang patungkol sa babaeng ito at magtsaa, matagal-tagal na raw mula nung huli silang magkita. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Cloud Heaven Palace ng Great Jin Immortal Dynasty, kung saan makikitang naruroon si Chi Mochuy. Ha, saad niya sa isang ibon, ito raw ay isang napaka-cute na ibon, ngunit alam daw ba nito kung nasaan yung Golden Crow? Miss na miss niya na raw iyon. Lumipad ang ibon, hey, sigaw ni Chi Mochuy, wag daw itong umalis, ito rin ay cute, ano ito raw ba ay nagsiselos? Ha, saad ng isang boses, mukhang ito raw pala ay hindi naapektuhan sa ginawa ng kanyang irresponsibleng ama na siyang ipinagtaka ni Chi Mochuy, nang biglang nahulog sa kanyang mga bisig si Kiss Chi. Sisigaw niya sa kanyang pagkabigla, ano ito raw pala ay buhay pa,
Patakbong dumating si Ranran, sinabihan si Chi Mochuy na ang Immortal Monarch ay merciful enough na hayaang mabuhay ang kapatid nito upang sila ay magkaroon ng tsansang magkitang muli. Sarkastikong tugon ni Miss Chi ang i-imprison noon ang isang mahina na ngayong tulad niya talaga rong iyon ay maawain. Sumagot si Ranran na ang Yimo spiritual energy ay ang kaparusahan nito sa pagiging rude, iyon ay tinanggal na ng Immortal Monarch bago ito ibagsak dito. Idinagdag na sa ngayon ito ay wala na ring seal, at kapag ka ito ay naging good enough maaari nitong ma-recover ang kanyang kapangyarihan at makaalis sa lugar na ito. Nagpakawala ng isang finger art si Ranran patungo kay Miss Chi at nagsabing gayunpaman siya ay hindi kasing bait ng Immortal Monarch. Ano sambit ni Miss Chi, ano susuwayin daw ba nito ang order ni Chen Baekhyun? Sumagot si Ranran na kilalang kilala niya si Chen Fan kaya kailangan niyang i-inject sa katawan nito ang kanyang divine consciousness. Kung kaya wag itong magdulot ng gulo rito at ito ay hindi guguluhin ng mga taong narito, isang maling galaw lang papatayin niya ito sabay talikod at hakbang paalis, umano'y pakatandaan nito. Sis, kamusta ka? Saad ni Chi Mochuy nang tuluyan ng makaalis si Ranran. Sis, may sigaw ni Miss Chi, umano'y papaanong nangyaring tumayo lang ito at pinagmasdan siyang hamak-hamakin ng babaeng iyon. Ngunit sumagot lang si Chi Mochuy na after all sila ay nasa teritoryo ng mga iyon kaya normal lang na sumunod sila sa mga ito. Hinila sumama raw ito sa kanya, ipaglilibot niya ito, umano'y although ang lugar na ito ay hindi kasing laki ng kanilang tahanan, ito pa rin ay napakaganda. Chen Baekhyun sambit ni Miss Chi sa kanyang isip, pagsisisihan daw nito ang bagay na ito. Lumipat ang eksena sa loob ng starship kung saan maririnig ang pagsigaw ni Miss Zing, umano'y ayaw niyang mag-cultivate, gusto niyang mag-retire, karapatan niya yon. Tugon ni Chen Fan, wala raw siyang pake si Yanzo ang kausapin nito patungkol sa bagay na ito. O narinig mo ba yun? Saad ni Miss Zing kay Yanzo, umano'y ayos lang sa Immortal Monarch, wala siyang pake, siya raw ay hindi nito mapipilit. Sinabi ni Yanzo na iyon ay dahil sa pinapahalagahan ng Immortal Monarch ang buhay nito at makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Yanzo kay Chen Fan na papasok na sila sa Abandoned Star Realm. Agad na tumayo si Chen Fan, it's been a while, saad niya. Sa loob ng isang silid sa Evergreen Club ay nagtanong si Yai Fei kay Miss Luying kung ito ba ay hindi natatakot sa Immortal Monarch, talaga raw bang iniisip nitong mapapalitan siya nito dahil lang sa hindi siya makaalis sa club na ito. Mapapansing nakagapos ang paa ni Yai Fei. Fei, saad ni Miss Luying, umano'y kilala na nila ang isa't isa magmula pa nung pagkabata kaya bakit hindi nito ibigay sa kanya ang tsansang patunayan ang kanyang sarili. Ano, sigaw ni Yai Fei, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nitong hindi niya ito binigyan ng chance, hindi raw ba't ito na ngayon ang nagmamay-ari sa power of sale sa kalahati ng life serum, ito ngayon ay mayroon ng authority at yaman, ito ay hindi na magdideplete. Kaya ano pa raw ba ang kailangan nito? Sigaw ni Miss Luying, umano'y ang kabuuan ng Abandoned Star Realm ay pag-aari na ni Chen Fan ngayon tapos ganito lang kaliit ang mapupunta sa kanya, ano nagbibiro daw ba ito? Ngunit sumagot lang si Yai Fei na tawagin niya iyong Immortal Monarch. Subalit sumagot lang si Miss Luying na hinding-hindi niya makakalimutan ang confidence at authority na ipinakita ni Chen Fan noon sa Su family. Tumayo at idinagdag na nagkataon lang na namit nito ng mas maaga si Chen Fan kaysa sa kanya. At dahil sa ito ay nag-insist noon na hanapin si Chen Fan, ito ay ang siyang naging sentro ng Baekhyun. Umupo at idinugtong na wag nitong kalimutang tinridor ng Tang family nito noon si Chen Fan dahil lang kay Lin Toshan. My dear friend, sa tingin daw ba nito ibibigay ni Chen Fan sa kanya ang lahat once na ito ay naglaho na, ngunit sumagot lang si Yai Fei na sinabi niya na ng ilang beses, ang Yimo spiritual energy na nasa kanyang katawan ay isang parusa, hindi isang regalo. Tugon ni Miss Luying, ngunit ito ay nagbigay ng nourishment sa katawan nito at kahit na ilunod niya pa ang kanyang sarili sa life serum hindi nun mapapantayan ang Yimo spiritual energy, mukhang ito raw pala ay napakahusay pagdating sa pagpapanggap na inosente. Idinagdag na magta-300 taon na magmula nung huling nagpakita rito si Chen Fan at once napalitan niya na ito, hahanapin niya si Chen Fan, siya ay magko-confess at magpapaligtas kay Chen Fan, siya raw ay hindi na makapaghintay pa. Luying, sigaw ni Yai Fei, ito raw ay ligaw na pakawalan siya nito, tutulungan niya itong mahanap ang tamang landas. Bullshit, tugon ni Miss Luying, nagtanong kung alam ba nito kung gaano kalaki ang binayad niya sa mga servants, malak lang ito rito. Nagsimulang humakbang palabas Fei, kinaiinggitan niya raw ito ngunit hindi niya ito kinasusuklaman.
sa kanya na lang daw ito i-dispose kapag nakuha niya na ang gusto niya nang biglang bumukas ang pinto maririnig ang isang boses na nagtatanong kay Miss Luying kung sino ang i-dispose nito. Fa-fan pautal na sambit ni Miss Luying nang makita si Chen Fan ano tugon ng ating bida ganito raw ba siya dapat na i-address nito. Fan dagdag ni Miss Luying ngunit bigla na lang siyang tumilapon kasabay ng pag-extend ni Chen Fan sa kanyang kanang kamay magpakita raw ito ng respeto. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Yanzo tiningnan ang poses na nasa paa ni Yaifei. Nagsabing ito ay maa-unlock lang sa pamamagitan ng DNA nang naglagay sa bagay na ito. Ngunit sinabi lang ni Miss Luying na yung guard na naglagay nito ay nanghingi ng dagdag pang pera kaya pinatay niya na. Agad na nag-perform ng isang skill si Chen Fan patungo sa poses na nasa paa ni Yaifei at ilang sandali lang ito ay nabasag. Sambit ni Yaifei ngayon siya raw ay hindi na nakakaramdam ng sakit. Agad na inabsorb ni Chen Fan ang debris ng item nagpasalamat si Yaifei. Subalit sinabi ni Chen Fan kay Yaifei na hindi raw ba nito alam na sa pamamagitan ng Cloudy Spiritual Spring at Yimu Spiritual Energy na nasa loob ng katawan nito maaari nitong saktan ng kaunti ang kanyang sarili upang kumawala sapagkat kung ito man ay magkakaroon ng injury maghihilom rin naman agad pagkatapos, sumagot si Yaifei na alam niya sadyang tinitingnan niya lang daw kung hanggang saan ang gagawin ni Luying. Sambit ni Miss Luying talaga raw bang ganoon ka-espesyal ang Yimu Spiritual Energy? Siya ay sinigawan ni Yaifei nagtanong kung ito lang ba ang natutunan nito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Fan saad niya kay Chen Fan ngunit nagcast lang ng isang barrier ang ating bida. Fan sigaw ni Miss Luying bigyan daw siya nito ng isa hinintay niya ito sa loob ng 300 taon hindi raw ba't dapat lang nabigyan siya nito ng reward dahil doon? Alam ko tugon ni Chen Fan at kung hindi dahil doon dinurog niya na ito ng pinong-pino nun sinampal niya ito kanina. Sinabi ni Yaifei kay Chen Fan na si Miss Luying ay malusog pa rin para sa isang mortal dahil sa life serum gayunpaman, hindi na nito kayang i-maintain pa ng mas matagal ang kanyang kabataan at hindi nito matanggap ang katotohanang siya ay magkakaroon na ng matandang pisikal na katawan sa hindi katagalan. Sinabi ni Miss Luying na kung siya ay tatanda hindi niya na maa-attract pa si Fan, ngunit nagpakawala lang ng isang slash si Chen Fan nagsabing kanina niya pa sinasabing ito ay hindi worthy na tawagin siya sa pangalang ito wag na raw itong magsalita pa, pagtama ng slash ay makikitang tuluyan ng naging matanda si Miss Luying at siya ay pinagsarhan ng pinto ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan kay Yaifei na sinabi ng babaeng iyon na siya ay maghihintay hanggang sa mamatay ito dito niya ibibigay ang pagpapasya sa kung ano ang nararapat na gawin sa babaeng iyon, nagpasalamat si Yaifei. Mula doon ay lumipat ang eksena sa mansyon ng Tang family sa loob ay sinabi ni Yanzo kay Chen Fan na ito ay ibang-iba na kumpara noon. Tama yun dagdag ni Yaifei ito raw ay hindi na kasing ruthless pa nung dati umano'y mayroon ng hint ng pagiging mabait sa aura nito ngayon. Well tugon ni Chen Fan bilang isang higher being siya raw ay hindi na nag-iisa ngayon, kailangan niyang maging flexible gayunpaman, hinding-hindi niya pagbibigyan yung mga mangangahas na saktan ang kanyang Baekhyun at yung mga mangangahas na subukan ang kanyang pasensya. Ngunit sabat ni Yaifei sa ginawa raw nitong pag-handle kay Qiao Luying iisipin ng lahat na naging napakabait na nito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag na nilang pag-usapan pa ang patungkol sa babaeng iyon siya raw ay bumalik dito dahil may naramdaman siyang kung anong pagbabago ano raw ba ang nangyari. Sinabi ni Yaifei na iyon ay dahil sa magpahanggang sa ngayon ang Earth pa rin ay ang siyang CBD ng buong Middle Earth Star Realm. So tugon ni Chen Fan so sinasabi raw ba nitong mayroong mga hardship sa ilalim ng lahat ng kanilang mga tagumpay, idinagdag ni Yaifei na maraming mga sekta at lahi ang nakikipag-interact ng malapitan sa Earth sa nagdaang 300 taon at ang bilang ng mga cultivators ay nag-increase ng husto. Siya nga pala kung nagtataka kayo kung bakit sinabi ni Yaifei rito na sa nagdaang 300 taon, iba ho kasi ang takbo ng oras sa sentro ng universo kumpara sa Earth at sa buong Middle Earth Star Realm. Idinagdag ni Yaifei na dahil sa Baekhyun ang Earth ay ang siya nang naging sentro ng Star Realm na ito, at ang bagay na ito ay hindi lang nagdala ng parehong mga opportunities at challenges, ito rin ay nagdulot ng labanan at kaguluhan. Ayaw niya rong ipagtanggol si Luying ngunit ang dahilan lang naman kung bakit iyon nagkaganon, ay dahil sa iyon ay naimpluwensyahan ng ibang tao.
Saad ni Chen Fan mukhang siya raw pala ay nakalimutan na ng mga tao pagkalipas ng 300 taon, ngunit sumabat si Yanzo na ang sinasabi nito ay baligtad umano'y ang totoong nangyayari, inaakala ng mga iyon na nakalimutan na nito ang patungkol sa lugar na ito. Well tugon ni Chen Fan umano'y pagkatapos niyang mainom ang tsaang ito, oras na upang i-remind ang mga iyon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan ginaganap ang tinatawag na four-sided secret gathering. Long live the chief sigaw ng mga nilalang habang sinabi naman ng iba pa na naway mag-prosper ang kanilang tribe. Ang mga leader na narito ay ang chief ng Tianhai tribe na si Hai Qiling, ang chief ng Zulong tribe na si Long Qi, ang chief ng Baikon clan na si Yikyun Guangying, at ang acting chief ng Zulang tribe na si Mrs. Tai Yuan. Sinabi ni Chief Hai na si Qiao Luying ay napakadali lang na mamanipulate at kung ang lahat ay umayon sa gusto nilang mangyari malamang iyon ay nagtagumpay na sa ngayon. Sinabi ni Chief Long na ang tanging nasa isip lang ng babaeng iyon ay ang pakikipagtalik iyon daw ay isang idiot. Adagdag ni Chief Yikyun umano'y kapag ka nababad ang kanyang clan sa spiritual spring na ito malamang sila raw ay tatangkad pa. Hasabat ni Chief Tai nagsabing imbes na height ang pagtuunan ng mga ito mas maiging palakihin daw muna ng mga ito ang kanilang mga armas, hasambit ni Chief Yikyun siya raw ay walang masabi sa isang babaeng lobo na ang tanging alam lang ay ang makipagtalik. Sinabi ni Chief Long na hanggat hindi lang bumalik si Chen Baixuan, ang spring na ito ay mapapa sa kanila. Sabat ni Chief Tai patungkol sa bagay na iyon kailan daw ba nito a-attract yung White Dragon palabas sa formation, ngunit sinabi lang ni Chief Long na siya ay isang pure-blooded na Holy Dragon kaya no way raw na ang isang uod lang na tulad nun ay, gayunpaman ang Divine Consciousness daw nun ay mayroong kakayahang makipaglaban sa kanya. Sumabat si Chief Yikyun na tumigil na ito sa pagbibigay ng mga excuse tinawag na Old Dragon si Chief Long, umano'y tuluyan ng mapapa sa kanila ang spring na ito once na umalis na ang White Dragon na iyon sa formation. May idinagdag pa si Chief Tai, nang bigla na lang nilang naramdaman ang presensya ni Chen Fan. Papaano ito naging posible nanginginig na sambit ni Chief Yikyun no way raw na hindi manganginig ang buong Star Realm sa presensyang ito, napatanong kung papaano niya ito nagagawa. Hahasambit ni Chief Tai kay Chief Yikyun umano'y ang gods nito ay kasing liit lang ng kanyang talent malamang ito raw ay spiritual consciousness lang ni Chen Baixuan at ito ay nagha-harmonize sa spiritual spring. Tama kasabat ni Chief Hai umano'y nung namatay yung matandang babae na nakatira sa Yunshan Formation ito rin ay nagpadala ng kanyang spiritual consciousness kaya wala silang dapat na ikatakot mukhang ang tinutukoy niyang matandang babae ay si Aunt Tang. Gayunpaman bigla na lang bumulusok ang isang matinding enerhiya mula sa jar may kung anong nangyari kay Chief Hai na siyang nagpaalarma sa tatlo na patanong si Chief Tai kung ano ang nangyayari. Wag pagmamakaawa ni Chief Hai Immortal Emperor pakiusap spare daw nito ang buhay niya, bigla na lang tumayo. Hai Qiling pasigaw na sambit ni Chief Tai sa labis na pagtataka, found you pangising sambit ni Chief Hai. Masama ito sambit ni Chief Tai sa kanyang pagkabahala tumakbo na raw sila, at ganoon na nga ang ginawa nila. Mapag-aalamang inukupa pala ni Chen Fan ang katawan ni Chief Hai nagsabing ang kanyang spiritual consciousness ay higit pa sa sapat upang edil ang mga ito, agad na inatake ang mga disciples o mga clan members ng apat na clan na kasalukuyang narito sa lugar na ito maririnig ang paghingi nila ng tulong sa kanilang mga chief. Ibinuhos ni Chen Fan ang spiritual spring na nasa jar, at sinunog ang paligid. Thank God sambit ni Chief Yikyun habang tumatakbo buti na lang daw at hindi siya ang hinabol nun, agad na isinagawa ang earth element digging technique naghukay binabalak na magtago sa ilalim ng lupa. Napasabi sa kanyang isip na hanggat ma-hold niya lang ang kanyang paghinga siya ay makakapagtago rito na para bang bangkay, ang kailangan niya lang gawin ay ang magtago rito hindi siya mahahanap nun ayos lang na i-abandon niya ang kanyang mga taong narito. Marami pa naman siyang mga tao bilyon-bilyon pa ang naroon sa kanyang planeta. Mas maigi raw sana kung yung babaeng lobo na lang ang habulin nun, nang bigla na lang may kung anong tumama sa pinagtataguan niya imposible sambit ni Chief Yikyun, na reveal ang kanyang sariling ngayon ay duguan. Great sambit naman ni Chief Tai sa isang dako mukhang yung dalawang idiots daw ang hinabol nun imbes na siya, agad na nag-transform nagpatuloy sa pagtakbo. Mukhang ito raw ang dahilan kung bakit napakaraming babae sa Baekhyong lumalabas na ang Chen Baixuan na iyon ay katulad lang din ng ibang lalaki,
ang ibabang bahagi lang ng kanyang katawan ang iniisip. Gayunpaman, nagtaka siya nang makita ang mga vines na patungo sa kanya at ilang sandali lang, siya ay nakulong. Sambit ni Chief Tai, ano sinusubukan nitong e-trap siya gamit ang bagay na ito, pues mangarap daw ito, agad na kinagat ang mga vines. Subalit nabahala siya ng mapansing mas lalo lang kumapal ang mga ito. Napasigaw sa kanyang desperasyon, kumapal pa ng husto ang mga vines hanggang sa tuluyan ng madurog ang kanyang buong katawan. Tumungo si Chen Fan sa kinaroroonan ni Chief Long. Sambit ni Chief Long, sino raw ba ang mag-aakalang ito ay babalik kung kailan ang outside world ay naging napakalaki na, hindi ito tumakbo. Tugon ni Chen Fan, ito raw ay kahanga-hanga. Sumagot si Chief Long na siya ay isang pure-blooded na holy dragon, siya ay hindi matatalo sa isang hamak lang na spiritual consciousness. Agad na nag-transform, nag-release ng matinding chi. Idinagdag na since ito ay 300 taong namuhay sa labas, ang tunay nitong katawan ay naging napakalakas na at hindi na nito kaya pang bumalik sa planetang ito dahil sa restrictions, kaya kapag natalo niya ang spiritual consciousness nito mapapasa kanya na ang Earth at maging ang buong Middle Earth Star Realm. Sambit ni Chen Fan, ito raw ay napaka-courageous. Kung ganun, sumugod daw ito sa kanya. Agad na nagpakawala ng isang napakatinding roar si Chief Long, ngunit nag-snap lang ng daliri si Chen Fan. Tinawag na old friend si Chief Long, tumungo raw ito sa kanya sabay summon sa kanyang special gourd. Oras na raw upang pumatay muli ng isang evil dragon. May ibinulong ang special gourd. Sumagot si Chen Fan na siya rin naman daw ay nagagalak. Agad na nagpakawala ng flying swords patungo kay Chief Long. Hasaad nito, ito raw ay isa lamang hamak na spiritual consciousness, wag daw itong maging mayabang. Agad na bumuga ng apoy upang salubungin ang mga paparating na flying swords. Dudurugin niya raw ang mga kalawanging espada nito. Binugahan ng apoy ang mga paparating pa. Lumipad patungo sa harap niya si Chen Fan. Idinagdag ni Chief Long na dudurugin niya ang lahat ng mga kalawanging espada nito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung talaga bang kaya nito. Ano iniisip daw ba talaga nitong ang Gui Yuan ay mga ordinaryong espada lang? Muling inactivate ang special gourd, ipinirform ang 1,000 swords. Maririnig ang sigaw ni Chief Long pagtama. Nahulog si Chief Long, bumalik sa kanyang humanoid form. Bumangon, sinabihan si Chen Fan na ito ay hindi malakas kung wala ang mga espada nito, hinding-hindi siya susuko. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na para namang may pake siya. Idinagdag na hindi niya ito pinatay dahil may iba pa itong silbi sa kanya. Nagcast ng isang spell patungo kay Chief Long, naging isang munting pulang dragon. Pakawalan mo ako, sigaw ni Chief Long. Siya raw ay hinding-hindi susuko, gusto niya ng rematch. Ngunit tinangay lang siya ni Chen Fan patungo sa Cloudy Mountain Manor. Sambit ni Chief Long, ito raw ay ang interior ng Cloudy Mountain Manor. Ang spiritual energy na narito ay talagang napaka-dense. Lumabas ang White Dragon Formation. Hinaplos ni Chen Fan ang mukha nito, nagpasalamat sa umano'y pagprotekta nito kay Ontang Anya at sa kanyang tahanan. Siya nga raw pala muntik niya nang makalimutan ang deity soul nito ay magmamature na, wag itong mag-alala, aasikasuhin niya na ito ngayon. Sabay hila ng isang kadena sa mukha ng White Dragon. Teka lang, sigaw ni Chief Long, pakawalan daw siya nito. Nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin, ngunit ikinabit lang sa kanya ni Chen Fan ang kadena. Nagsabing paano niya naman daw ba matatanggihan ang kahilingan ng White Dragon, ito ang gustong-gusto nito. Idinagdag ni Chen Fan sa White Dragon na wag itong mag-alala, ang spiritual energy na narito ay makakatulong upang makarecover si Long Chi at bumalik sa original niyang laki. Pagdating ng araw na iyon, ma-e-enjoy niya na ito. Hindi sigaw ni Chief Long, siya raw ay isang pure-blooded dragon, hindi maaaring siya ay maging pet ng isang uod. Chen Baekshun, isinusumpa niya raw ito ang pangahas naman daw nitong hamakin siya ng ganito. Tugon ni Chen Fan, umano'y hindi lang sa hinayaan niya itong mabuhay, tinulungan niya rin itong matupad ang kanyang kahilingan. Ma-e-enjoy nito ang energy ng lugar na ito, magkakaroon pa ito ng partner, kaya hindi raw ba dapat na magpasalamat ito sa kanya. Sumusuko na ako, sigaw ni Chief Long, patayin na lang daw siya nito. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sinabi niya nang wala siyang pake sa kung ano ang nasa isip nito. Ang sino mang mga ahas na kumalaban sa kanya ay magbabayad ng price. Ang kamatayan ay isa lamang easy way out.